Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng munisipyo ng Guagua, ako po si Mayor Rick Rivera at ang aking Vice Mayor Tonton Tuanyo narito po. Tayo ngayon upang saksiyan ng debating magaganap sa pagitan po ng dalawang relihiyon, ang Iglesia ni Cristo at ang Sabadista po. Narito po ang inyong lingkod at busy tatayo bilang moderator. Narito naman po tayo sa panig ng Iglesia ni Cristo na antitindigay si Brother Jose Ventilacion. At ang tatayo naman po sa panig ng Sabadista ay si Brother Richard Thompson. Ampung paksa, patutunayin ko na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Ang uri po ng debate ay cross-examination type. Magkakaroon ng 3 tindigan, ang bawat panig na tigti 20 minutes, bawat tindig. Pagkatapos ng bawat tindig, ang bawat panig ay magkakaroon ng cross-examination na tatagal ng 10 minutes po. Pakiusap lang po para maganda ang ating mapapakinggan. Wala po sanang pikunan. At nasa inyo po. At ganun din po, yung sana po walang yung nakakapikon tulad nung bumubu, ganun. Kasi po nawawalan sila ng sa kanilang sinasabi niya po. Pag-iusap lang po para maganda. So, ang una pong titindig ay ang Sabadista na si Brother Richard Thompson. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay pangatlong beses na naming paghaharap sa pagitan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Historically chronologically ay hindi ko po malilimutan ang mga petsa. First time po namin ay September 15, 2001 sa lugar po ng Kalawan, Laguna. Ang second time po namin ay September 9, 2003 sa lugar po ng Barangay Alabang, Muntinlupa City. At mapalad po tayo sa hapong ito sapagkat muli pong mauulit ang isang usapan na usapang kailanman ay hindi po nauwi sa personalan. Sa totoo lang, sa aking mga kausap, lalong-lalo na po kay Caramil ay, alam niyo po yung paminsan-minsan tumatawag ako sa kanya sa Central at parang nag-uusap kami na walang namamagitan sa aming ano paman. Okay? Kaya ngayon po sa hapong ito, ay nandito po kami hindi para magpatalinuhan, hindi para magpataasa ng kalaman, kundi para i-resolve ang isang tema na sa pagitan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo at ng mga kapatid na Seventh-day Adventist o kilala sa mga bansag na Sabadista, ay i-resolve po namin ang temang patungkol sa kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panig po naming mga Seventh-day Adventist, patutunayan ko po, nasa akin ang bigat ng pagpapatunay patungkol sa paksang napagkasunduan. Pero bago po yun, ako po ay nagpapasalamat sa napakaraming mga kaibigan, mga kapatid na pumunta rito. Kung hindi po kayo pumunta rito, hindi po magiging matagumpay ng ganito ang ating gagawing pag-uusap. At kung hindi po ako nagkakamali, lalong-lalo na sa panig namin, as far as Sorsogon City, ay meron pong mga kapatid na pumarito para lang sa usapang ito. Meron din pong galing ng Pangasinan, Tarlac,
At ang mga personal kong in-invite yung mga taga Bulacan, yung mga nakayelo dyan. Okay? Salamat po sa inyong pagdalo. Ngayon po, ako'y magpapasimula sa aking paksang sinang-ayunan. Patutunayan ko na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Ayon sa Biblia at makakagamit ng mga referensya. Okay. Akin pong pasisimulan ang aking pagpapatunay at ako po'y babasa ng talata. Mga talata po na matatagpuan sa aklat ng Jeremias. Sa aklat po ng Jeremias, Kapitulo 10. Ang talata po ay 11 o talatang 10 hanggang 12. Ito po ang ating mababasa. Ako po ay bumabasa sa saling easy to read version. Sabi po dito ganito. But the Lord is the only true God. He is the only God who is truly alive. He is the King that rules forever. The earth shakes when God's angry. The people of the nation can't stop His anger. The Lord says, tell this message to those people. Those false gods did not make heaven and earth, and those false gods will destroy and disappear from heaven. So dito pinapakilala po ng tunay na Diyos na siya po ay hari at siya'y manlilikha. At ang sabi niya, yung mga hindi tunay na Diyos o mga peking Diyos ay mga lilipol ng lahat. At sa talatang 12 ang sabi po rito, God is the one who used His power and made the earth. Siguro naman po, wala na tayong pag-uusapan kung tunay nga ba o peking Diyos yung lumikha ng langit at ng lupa. Alam na natin yon. Nang lumikha ng langit at lupa ay walang iba kundi ang tunay na Diyos. At ang sabi niya rito, God uses wisdom and built the world with His understanding. God stretched out the sky over the earth. Mga kapatid, ang isa po sa katangian ng tunay na Diyos, siya po ay manlilikha. Ngayon, titingnan natin. Meron bang ganitong katangian ang ating Panginoong Jesucristo? Tinawag ba ng Biblia ng ating Panginoong Jesucristo ay isang manlilikha? Patutunayan ko po yan sa pamagitan ng pagbabasa ng iba't ibang mga versions ng banal na kasulatan. Una po, gagamitin ko po ang talata sa Juan 1. Okay? Juan 1, ang talatang 1 hanggang 3. Ang sabi dito, before the world began, the Word was there. The Word was there with God. The Word was God. He was there with God in the beginning. All things were made through Him. Nothing was made without Him. Ano po ang sabi dito? Lahat daw po ng mga nalikha ay hindi nalikha kung wala ang salitang ito. Which is, kung sino yung salita, may hihiramin po akong isang talata. Yun pong sali ng salita ng buhay. Pwede po bang ano yung sound system? Mukhang umuugong po. Okay? Ang sabi po rito, para malaman natin kung sino yung salita na yun,